Ang 6'8 na si Clifford Hopia ay nakuha na ng Magnolia pagkatapos nitong mag-tryout dito sa kanilang roster. Ang nangyari, available na free agent si Clifford Hopia at binigyan siya ng tsansa ni Coach Tenorio at ngayon pumirma na ng kontrata. Pero mukhang hindi daw dyan natatapos ito dahil ang Magnolia ay hahanap pa ng iba pang mga players na idadagdag dito sa kanilang lineup. At kabilang daw doon sa kinukonsidera ngayon ng Magnolia na isama dito sa kanilang roster ay ito namang big man nitong NLEX Road Warriors na si Brandon Ramirez o di kaya naman daw kung talagang mangyayari ito, no, depende doon sa usapan nila. Baka daw itong si Keith Datu ng Rain or Shine Elasto Painters. Alam natin na merong injury itong si Keith Datu, pero ito raw Rain or Shine Elasto Painters at ang Magnolia willing mag-usap dahil ang Magnolia naman daw willing silang maghintay na makarecover itong si Keith Datu dahil nakikita nila yung potential nito. So siya yung number 1 priority ng Magnolia bukod dito sa pag-acquire kay Clifford Hopia. So kung si Keith Datu ang kukunin ng Magnolia, baka daw ang ipalit naman nila dito ay si Russell Escoto na injured din. So bali magpapalitan ng mga injured big men itong Magnolia at Rain or Shine. Okay naman ito si Keith Datu dahil syempre alam natin magaling yan kapag walang injury. Pero habang nagre-recover pa, ito munang si Clifford Hopia ang gagamitin nitong Magnolia bilang kanilang additional backup big man. Kaya nga very excited na si Coach L.A. Tenorio dito sa darating na Governors Cup dahil nakakita sila ng panibagong option pagdating dito sa pagbibigay ng lakas dito sa kanilang front court. Alam natin na si Hopia hindi naman niya mabibigyan ng maraming minuto pero ang importante para dito ay basta kapag pinapasok siya ni L.A. Tenorio ay maging ready na siya na mag-contribute. At kapag nag-contribute siya sa rebounding at sa depensa, sapat na yan para dito sa Magnolia dahil yan lang naman talaga ang hinahanap nila dito kay Clifford Hopia. Mabigyan lang ng pahinga itong si Sanggalang at itong si Xavier Lucero. Ang Titan Ultra daw ngayon at itong TNT Tropang 5G ay merong mga pag-uusap na ginagawa. Alam na natin na itong Titan Ultra tumanggi doon sa ino-offer ng TNT yung Rain ng Batak for Joshua Monson. So ngayon itong TNT meron na naman daw na counter offer o panibagong offer na ibibigay. At ang ino-offer naman daw nila ngayon ay isasama itong si Henry Galinato at itong si Rain ng Batak. Pero ang magiging kapalit naman yan, si Joshua Monson at yung first round draft pick ng Titan Ultra. So magdadagdag itong TNT pero kinakailangan magdagdag din itong Titan Ultra. Hindi pa natin natitiyak kung papayag ang Titan Ultra pero sa tingin ko medyo malabo. Kasi ang gusto raw ng management ng Titan, itong si Rain ng Batak at si Henry Galinato, yan ang magiging kapalit ni Joshua Monson. Yun lang. Kung isasama yung draft pick ng Titan Ultra, kinakailangan dagdagan din to ng TNT pa. Dahil sa tingin ng Titan Ultra, yung 2 for 1, Monson for ng Batak at Galinato, yan ang fair trade. So kung hihilingin pa ng TNT yung first round draft pick ng Titan Ultra, kinakailangan itong TNT dagdagan din. Di pa natin alam kung sinong hihilingin nila. Pero kung pagbabasihan natin yung mga pangalan na sasali sa draft, biglang lumalim. Kaya mukhang itong Titan Ultra, magiging very hesitant yan na bitawan itong kanilang gagawin o yung kanilang mga draft picks. Dahil alam natin, actually yung mga teams nga sa PBA ngayon, nag-iipon ng draft picks na nakita nila na posibleng ang lalim, isa sa pinakamalalim itong darating na draft, no? So sa tingin ko, mukhang magiging maganda to para dito sa Titan na huwag nang pakawalan yung draft pick nila. Pero sa bandang huli, ang magdedesisyon dyan ay yung management kung alin ang ibibigay at kung alin ang hindi bibitawan.